Ayan po mga kapatid, last na pag-aaral natin ito. So mayroon pa tayo natin tirang 4, pero ang sarap pag-usapan nung atin pong mga benefits, yung posisyon natin nung si Jesus po yung ginawa natin Panginoon ng ating mga buhay. Ready na po ba kayo mga kapatid? Pagpatuloy po natin, ito yung huling bahagi ng ating pag-aaral tungkol sa posisyon natin bilang mga tagasunod ng Panginoon. Number 1, we are forgiven and we are redeemed. Amen. Pinatawad tayo ng Panginoon. Sabi po ng Ephesians chapter 1 verse 7, in Him we have redemption through His blood. Dahil sa ginawa ng Panginoon, tayo tinubos. Yung pong konsepto na ito ay binayaran niya, yung ating pong yung penalty ng ating kasalanan, yung consequence ng ating kasalanan. Now, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. Amen. Ang sarap po kaya ng ma-realize or maisip na tayo po ay pinatawad. No? In accordance with the riches of God's grace. Dahil sa biyaya ng Panginoon, we are all forgiven. Amen. We are forgiven. Pero syempre, kailangan mong humingi ng tawad. You have to ask forgiveness. And then, sabi po, by God's grace, we are all forgiven and we are redeemed. Tayo po ay tinubos. Amen. So, yung konsepto nito, hindi ba yung mga panganay sa dumantipan, kailangan maghandog po yung kanilang mga magulang ng hayop upang sila ay matubos. Ibig sabihin, yung isang buhay ang inihalili sa isang buhay. Ganun po ang ginawa ng Panginoong Jesus. We are all forgiven and redeemed because He suffered the penalty. Siya po yung namatay para tayo yung mabuhay. Amen. So yun po yung ginawa ng Panginoon dahil sa kanyang biyaya at pagmamahal sa atin. Pangalawa po mga kapatid, sa atin po pag-aaral ngayon, we are chosen. Amen. Tayo ay pinili ng Diyos. At tayo po ay nasa ilalim ngayon ng kanyang pangunguna. We are brought under the headship of Jesus Christ. Amen. Sabi po ng Ephesians chapter 1, verse 10 to 11, to be put into effect when the times will have reached their fulfillment, to bring all things in heaven and on earth together under one head, even Christ. In Him we were also chosen, having been predestined according to the plan of Him who works out everything in conformity with the purpose of His will. Napakaganda po nung verse na ito. Ulitin ko po, Ephesians chapter 1, verse 10 to 11, to be put into effect when the times will have reached their fulfillment. Nung sabi nga, fullness of time, dumating na yun. Tamang panahon ng pagtubos. Lahat ng bagay ay ipapailalim ng Panginoon sa isang ulo, no? Isang pangulo. Sabi nga, ang Panginoong Jesucristo. No? Dahil dito tayo po'y pinili. Dahil pinili natin siya, amen. Hindi tayo lugi nung nanalig tayo sa Panginoon. Amen. Tayo po ay patuloy na nagtatamasa ng mga masaganang biyaya at pagpapala dahil sa atin pong pakikipag-isa sa Panginoong Jesus. We were chosen and we were brought under the headship of Jesus Christ. Ginawa mo ito nang may pagpapasya sa iyong sarili, tamang pasya yun, tamang decision. Mas mahirap sa bandang huli na wala ka ng choice, kundi lumuhod ka at sumuko sa Kanya. Ngayon ang tamang pagsuko, ngayon ang tamang panahon ng pagpapasakop sa Panginoong Jesus. Ginawa mo yun, kapatid, I congratulate you. That is one of the best choice, the best decision that you ever made in your life, to receive Jesus as Lord of your life. Amen. Amen. You are chosen and you are brought under His headship. Ngayon, dahil siya na ang Panginoon, siya na bahala sa iyo, di ba? Noong unang panahon, yun po yung konsepto ng Lord, di ba? May mga sabi nga, aliping sa gigilid. Yung pinaka-Panginoon ng tahanan ay bahala sa pag-provide, pagpoprotekta doon sa mga naninirahan sa kanyang lupain, sa kanyang estate. Ganon din tayo. Ang Panginoong Jesus ay mabuting Panginoon. Hindi tayo ipababayaan. Hindi tayo pagkukulangin. Hindi po tayo talunan kung tayo po'y kumilala sa Kanya bilang Panginoon ng ating pong buhay. Praise God. Praise God. Ano pa po? We are God's work of art. Wow. Masterpiece. Ako po'y nasa mga museum. Talagang willing-willing po ako
na pagmasdan yung mga obra maestra ng atin pong mga kilalang mga pintor, sculptor, at yung pong iba't ibang mga architectural wonders. Wow! Na-appreciate ko po yung mga works of art. Amen. Pero ang pinakamaganda po mga kapatid, sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 10, "For we are God's masterpiece." Wow! We are God's workmanship. Siyempre, pag ang Diyos ang gumawa, hindi yan basta-basta. Yan ay obra maestra. Masterpiece. Created in Christ Jesus to do good works. God works for us or in us so that we will do good works. Yun po, yung mga kapatid. Merong pong tamang lugar yung good works. Hindi para maligtas, kundi gumagawa ka na ng mabuti dahil ligtas ka na. Yun po yung pagkakaiba. Alala ko, nung sumali ko sa contest, sa speech, yun po yung naibigay sa akin topic, hindi ko maintindihan nun. Talo po. Pero buti na lang, naintindihan ko na ngayon. Panalo na. Hallelujah. Naintindihan ko na rin finally nung ako po'y naging mananampalataya na kaya pala tayo nilikha ng Diyos at patuloy siyang gumagawa sa ating buhay. At nung nanalig tayo sa Panginoong Yesus, tayo po ngayon ay gagawa na ng mabuti. We become a living work of art. Amen. Ang ganda, di ba? Hindi pa tapos ang Diyos. Alam ng Diyos yung ending. Alam ng Diyos yung magiging lundo ng lahat ng kanyang ginagawa sa ating buhay. Pero hanggang handito tayo, nakita natin yung buhay natin is a living work of art. Amen. So, kaya nga sabi doon sa Ephesians 2, huling bahagi, verse 10, which God prepared in advance for us to do. So kapatid, yung buhay mo, may contribution yan. May silbi ka, kapatid. Hindi pa tapos ang Diyos sa'yo. God is working in us and God is working through us. Hallelujah. He's still working on us. At we are His work of art. Diba? Yung mga obra maestra, tapos na yun eh. Diba? It's for you to appreciate it. But we are God's work. Tayo po ay living work of art. Amen. And our lives exude yung pong glory ng Lord, yung beauty, yung kagandahan ng Diyos sa ating buhay. Diba? Mula sa marumi, nililis tayo, binago tayo ng Diyos. Mula sa pagiging walang silbi, tayo po'y nagkaroon ng silbi, nagkaroon ng kahulugan yung ating buhay. Amen. Napakabuti po ng Diyos sa atin. Purihin ang Panginoon. Panghuli po, ito po yung isang katotohanan. We are seated with Christ Jesus. Anong posisyon mo ngayon? Nakaupo kasama ang Panginoong Hesus. Sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 6, "And God raised us up with Christ Jesus and seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus." Nung nanonood po ako ng Narnia, sa pagbabasa ko, yung apat na bata doon ay naging mga hari. Yeah. So, nag-express po yun ng spiritual truth. Amen. Na ang lahat ng nakiki-Jesus, kung paano si Jesus ay nakaupong naghahari, tayo po ay kasama niya nakaupo din. Amen. And the enemy is under the feet of Jesus. Therefore, the enemy is under our feet. Hallelujah. Tindi po nung spiritual truth na ito, mga kapatid. We are seated with Christ Jesus. We are heirs with Jesus Christ. We are, ito po maganda, we are royalty. Hallelujah. Hallelujah. Ang hirap isipin nun, ano? Na ikaw ay simpleng tao sa ngayon, pero sa realidad, ikaw ay maharlika. Ikaw ay dugong bughaw. Hindi pa rin nakikita yon ng mundo. Pero pag nahayag si Kristo, mahayag din ang tunay mong katayuan, ang tunay mong kalagayan. Hallelujah. Excited ka ba, kapatid? At hindi nun, purihin ang Panginoon, we are seated with Christ Jesus. Nakaupo siya sa trono, naghahari, kasama tayo na maghahari. Yun po yun, mga kapatid. We are all heirs with Jesus Christ. We are all prince and princess. Di ba? Gusto mo maging princess. Di ba?
Mga bata po, gusto nila maging Disney princess. Sila Cinderella, Snow White, etc., etc. But if you are in Christ, you are a prince, you are a princess. Hallelujah! Because you are seated with Christ Jesus. Hindi natin maarok, hindi natin maintindihan ngayon. But in due time, ipapaliwanag po ito at i-reveal ng Panginoon sa atin. At ipupulfill, tutuparin ng Panginoon. It's not a fantasy, it's not a fairy tale, but it is a reality. And it will soon come to pass that those who are in Jesus, makikita talaga sila kung sino sila sa pagdating po ng ating Panginoon. Ang sarap, ang daming blessings po ng mga nanalig sa Panginoon. Kung minala kay Jesus bilang Panginoon ng kanilang buhay. So, anong choice mo ngayon? Ito po yung choice na dapat mong gawin. Kilalanin si Jesus bilang Panginoon ng iyong buhay. Did you make the choice? I congratulate you if you did. Kung hindi pa, choose. Do it now. God bless. God bless.